Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 17 hanggang 22. Sa ebanghelyong ito ay ipinapaliwanag ni Jesucristo ang mga darating na pag-uusig sa kanyang mga alagad, sa mga taong sumusunod sa kanya. At dito ay binibigyang diin ng ating Panginoon na ang mga sumusunod sa kanya ay kapopuotan ng lahat. Ngunit kung mananatiling tapat ang mga alagad na ito, hanggang sa wakas, ito ang magdadala sa kanila sa kaligtasan. At ang ebanghelyong ito ay akmang-akma sa ipinagdiriwang nating kapistahan sa araw na ito. Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng unang martir, at ito ay si San Esteban. At sa oktaba ng Kapaskuhan, ibig sabihin 8 araw ng pagdiriwang ng Kapaskuhan, ay ipinagdiriwang natin ang napaka-makasaysayang buhay ni San Esteban. Isa siya sa mga diakono ng unang komunidad Kristiyano. At isa siya sa nangangalaga sa mga dukha upang ang mga apostol ay makapanatili sa mga dapat nilang gawin sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Ngunit dumating sa kasaysayan ng mga unang Kristiyano na sila ay inuusig na. At ang pag-uusig ay nanggagaling sa mga lider reliyoso ng bayang Israel, lalo na sa Judea. Kaya nga, dumating ang araw na kailangan ng usigin at kailangan ng akusahan si San Esteban. At totoo sa ebanghelyong ito, sinabi ni Jesucristo, kapag kayo na ay dinakip at isinakdal na sa Sanhedrin, kapag kayo na ay hinahagupit sa mga sinagoga, kapag kayo ay dinadala na sa harapan ng mga makapangyarihang tao, ng mga gobernador at mga hari, huwag kayong matakot, sapagkat ang Espiritu Santo ay isa sa inyo upang makapagpatotoo kayo sa harapan ng mga pag-uusig na ito. At ito ang nangyari sa buhay ni San Esteban. Kaya nga nung siya na ay babatuhin upang patayin, si San Esteban ay nagsalita at kanyang isinaysay ang kasaysayan ng pagliligtas na galing sa Diyos, at ito ay naganap sa pagkakatawang tao, sa ministeryo, sa pagdurusa, sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. At sa ganitong pagsaksi ni San Esteban, lalong nag-alab ang puot ng mga nakaririnig sa kanya, at sila ay isa-isang dumampot ng bato upang batuhin si Esteban. At habang nangyayari iyon, makikita natin na sa harapan ng paningin ni Esteban, sa kanyang pagkakatingala sa langit, nakita niyang bumukas ito. At kaya nga, nung siya ay malalagutan na ng hininga, siya ay sumigaw, "Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu." At lumuhod siya at sumigaw ng malakas, "Panginoon, wag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito." Magbabasa natin ang kasaysayang ito sa Gawa ng mga Apostol, Kabanata 7. At katulad ng Espiritu ni Jesucristo na hindi gumanti ng masasakit na salita o hindi isinumpa yung mga nagpapahirap sa kanya, gayon din ang ginawa ni San Esteban. Bago siya malagutan ng hininga, sinabi niya na huwag panagutin ang mga taong ito sa kasalanang ginagawa sa kanya.
Ganito rin ang binanggit ni Jesucristo sa krus. Ang sabi ni Jesucristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ito ang diwa ng Kapaskuhan. Ang diwa ng Kapaskuhan ay magkaroon ng Espiritu ng ating Panginoong Hesus. At ang Espiritong ito ay Espiritu ng pag-ibig at pagpapatawad. Sa araw na ito na ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Esteban at ipinagdiriwang natin ang Kapaskuhan, ang pinakamalaking regalong ating tinanggap mula sa Diyos ay kapatawaran at pag-ibig. At ngayon din tayo ay inaanyayahan na maliban sa mga material na regalo na ating ibinibigay sa ating kapwa, sa Espiritu ni Jesucristo tayo rin ay magbigay ng pinakamahalagang regalo sa ating kapwa. At ito nga ay ang pag-ibig at pagpapatawad. Napakagandang panahon ng Kapaskuhan kung ang bawat isa ay nabubuhay sa pagmamahalan at kapayapaan. Kaya nga ating banggitin, San Esteban, unang martir, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.